San Pablo Marlon Magtibay here at kasama ko muli ang aking twin brother na si Carlo para sa isa na namang episode ng Hashtag Breakdown. At it's been a long while nung huli tayong gumawa ng isang reaction video at tanda mo kung ano yung ginawa natin. Parang super robot birthday. Okay, pero sige, hanap na lang namin sa YouTube channel. Okay. So, isa na namang reaction video ang ating gagawin. At yun, lang na sinabi ni Carlo, isa na namang Super Robot Wars video ang ating bibigyang reaction. At balita ko, itong video na inilabas sila ay nirelease sa YouTube roughly 12 hours ago. So midnight kanina na nilabas. Fresh pa to. So, anong Super Robot Wars ang ating titingnan? Okay, ang title ng video ay promotion video ng Super Robot Wars Y. Okay, so ang dami ng mga letrang ginamit ang Super Robot Wars at dito sa edisyong ito, ang kanilang ginamit ay letter Y. So ang tanong nila lang ay why Super Robot Wars Y? So without further ado, ito yung announcement trailer nila at medyo roughly under 5 minutes to, kaya ipapakita natin ang buo, pero syempre may watermark tayo to iwas sa copyright. So panoorin natin ang announcement video ng Super Robot Wars Y. The world is on the edge of hope. Looming calamity. Matasa man ang calamity sa or inevitable ruin. Yes. Of course, ang video na to ay translated na, kaya mas makaka-comprehend tayo. Rise, unite, and triumph. Super Robot Wars Y. So, Y. Okay. Ang mga featured series. Combattler V. Okay. So, mula nung huli nating panood sa Super Robot Wars 30, I assume kasama pa rin ang Combattler V doon sa huling installment. Okay. Aura Battler Dunbine. Parang nabanggit mo kanina before this recording, Isekai team to. Oo. For what reason kaya? G Gundam. Okay. Ginamit nila yun dun sa element dun sa opening. Majestic Prince. Isa ng mga medyo sa amin unknown ang title na to. Pero syempre, for some reasons, sinama dun sa rosters ng game na ito. So, pwede nyo i-comment kung bakit siya kasama. Code Geass, Lelouch of the Resurrection. Parang konti lang yung pinakilala. Tapos, new to Super Robot series on consoles. Macross Delta. Okay. So, patuloy pa rin lumalawak ang Macross franchise sa pamamagitan nga ng mga ganitong content nila. Get a Robo Arc. Meron pa? Okay, new to Robot Wars series.
The Witch from Mercury! Okay. Okay. Medyo feeling ko nakukulangan And pa more. and more. Siguro ba okay, original hero Mecha Empire. Okay, yung Okay. Hindi mo mawawala yan, of course. Lunadrach and Lunadrach 2. Okay, Forte, Echika, and Cross. Mamaya balikan natin yan. Feeling ko parang... Sila yung mga MCs. Feeling ko sa length ng video na to, ng announcement video to, kulang pa siya. Coming soon in 2025. So, within the year. Okay. Tiyak na mayroong meron bang and more pa. Isa lang sigurado diyan, may abangan pa tayong trailer. Okay. So, yun yung ating announcement video ng Super Robot Wars Y. At sige, first impressions. Okay, syempre nag-introduce sila ng mga lumang titles na sa tingin nila ay karapat-dapat pa ring manatili, like na Combat Revy, Dunbine at G Gundam. Tapos introduce sila ng mga iba pang mga titles katulad ng Majestic Prince, Lelouch Resurrection, tapos mga original content katulad nung Geta Robo Arc. Yun. Medyo wala tayong impormasyon kung canon wise. Okay. So balikan natin ng konti yung ilan sa mga clips. Okay, ilan sa mga bagong ipinakilala para sa game. Prior to this game ay yung Macross Delta the movie, Passionate Valkyrie. Pero di ko alam kung tama yung basa ko, pero parang katunog ng Valkyrie pero Valkyrie yung pero ayan. Yan, o nga, one thing pa, nag-i-include na sila ng mga hiwalay na content, hindi lang series, basta may mecha involved, kahit movie pa yan, i-include natin. Okay, yan. Tapos yung binanggit mo, Geta Robo Arc. Kung ikaw tatanungin na being familiar na sa itsura ng mga Geta Robo, any distinction or difference dito sa Geta Robo Arc? Okay, tinitingnan ko kung bibigyan natin ng pangalan na Geta Robo 1 or something like that. Medyo yung ulo niya medyo hawig dun sa may kaunting kahalin tulad ng kay Machine Kaiser. Pero ang mecha bang ito ay 3 separate or parang 1 mecha ang dating? Of course, kung Geta Robo yan, dapat 3 separate machines yan. Blend into 1. Tapos, isa sa mga bagong titles din na in-insert dito ay itong Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Ang emphasis nila dito ay Season 1. Okay. So, again, ang Gundam na to ay very unique dahil ang protagonist nito ay isang female character. So, kasi it's been a long while sa history ng Gundam franchise na ang isang protagonist ay male. So, dito sa series na to, with the name of Suletta being the first female protagonist of a Gundam series. Okay, tapos, binanggit nga dito na marami pang ipakilala. Being which is under 5 minutes lang yung video, feeling ko nakukulangan pa ako. Yes, kahit naman ako, bitin din ako eh. So baka makakita tayo nito ng mga susunod na announcement sa mga darating na araw. Okay, at syempre, natin yan. Syempre, pinakilala nila kagad ang mga main characters at maging yung kanilang mga mecha. Ito ay being di ko lang kung tamang basa ko dito, Lunadrach and Lunadrach II na dinisenyo ng isang nagangalang M. Gansi. Then, pagdating ng mga characters, okay, ewan ko lang kung correct me if I'm wrong. Sa lahat ng Super Robot Wars franchise na inilabas nila, lagi lang nilang ilalabas pagdating sa MC characters ay isang male at isang female. Ang nakikita natin ngayon ay tatlo. Dalawang female at isang male. Okay, so being
dito sa introduction ng tatlong characters na to, for sure, yung male character may sasakyan na na mecha. Doon sa dalawang 'yon. Ang hindi pa tayo certain, alin dito kina Forte at kay Echika yung magpa-pilot ng isang mecha at yung magpa-pilot naman yung kanilang mothership. Ayun. So again, yung mga iba pang details diyan hindi pa natin yun malalaman hanggang sa mga susunod na araw. So, nakadakdang ilabas ang Super Robot Wars Y within this year 2025. Patapos ng first quarter. Oo, first quarter. So, siguro anytime this week or the upcoming weeks. Huwag naman sanang ganun katagal. Oo, para may labas yung second trailer. At as per Super Robot Wars 30, yung tatanungin, karaniwang nilalabas nila ang Super Robot Y, Robot Wars Y sa mga katulad ng PS4, PS5, PS Vita, sa PC sa pamamagitan ng Steam. Di ko lang kung may Nintendo Switch, pero correct me if I'm wrong. Naglalaro sa mga ganong console. Sa mga ganong console. So expect natin na yung mga binanggit natin doon mailalabas yung Super Robot Wars Y game na to. So wag natin din kalimutan na na dahil din sa advance ng technology ngayon, naglalabas na ngayon ng mga games na katulad din nito ng mga PLE. Hindi, DLC pala. No, sorry. Downloadable content. Ayun. So, yun ang ibig sabihin ng DLC, downloadable content. Ayun. So, again, ibig sabihin, ang mga titles na to, hindi lang sinabing more, meron pa. It just happened na ito pa lang yung pinakikilala nila. So, kung ano yung kabuuan or karagdagan sa mga ilalagay sa game na yan, malalaman natin yan sooner or later. Once again, yung pinakilala ng mga titles ko, Butterby, Danbine, G Gundam, Gundam Witch from Mercury Season 1, Majestic Prince, Macross Delta the Movie, Code Geass, and Keta. Again, yung impression ko, less than 5 minutes, kaya medyo nakakabitin. So, abangan natin yan. So, yun. So, yan muna yung ating reaction video. It's been a long while nung huli tayong gumawa ng reaction video, and sa pamamagitan ng trailer announcement ito, makahanap tayo ng we will look forward sa mga susunod na trailer videos na ito. Again, marami pang silang ipakikilala at darating, especially those yung sa game mechanics nila, especially do sa kanilang MCs, yung mga game technicalities. Syempre, ikaw talagang pinag-aralan mo yung yung games by numbers, technicalities, and everything. Ayun. So yun, it's been a while. Keep them coming. At syempre, ang irony lang para sa amin, kung nanonood kami ng mga ganitong reaction video, especially gaming, yun nga, hindi natin magagawang malaro yan. But nevertheless, nandiyan na yung siguradong yung mga avid gamers, especially sa mga console to, at familiar sa Super Robot Wars, exciting na yan. So yun, Arlo, again, thank you sa pagsama sa amin. At yun, again, pasensya lang po kayo kung medyo ang tagal na namin hindi nakakagawa ng mga iba pang mga content. Alam kong may mga nagko-comment sa amin na bumalik kami sa mga formats namin, katulad ng commentary, syempre discussions, anime reviews. Gusto naming malaman yun na darating tayo ulit sa paggawa ng ganitong content. Naghihintay lang po kami ng tamang panahon at pagkakataon para may sakoto para namin yan. But for a while, for the sake nga lang na kami ay makapagpatuloy ng content, ay naglalabas kami ng mga event coverage video, especially yung mga events na kung saan we able to go
at makapag-content. So, hopefully, nagustuhan ninyo lahat yung mga naging event coverage videos namin. Pero, tungkol sa ibang mga content, ay hopefully, makagawa pa kami in the coming months. So please be patient at even better kung matutulungan niyo po kami na i-grow lalo yung ating mga formats. Siyempre dahil ngayong taon nito ay nagbagong bihis tayo bilang CM Media. So, okay, again, ang Anime Kabayan YouTube channel hindi naman exclusive sa commentary. Siyempre, kung may events, anime-related man yan, or cosplay, nandun tayo. As long as kaya natin. Or kung merong mga event organizers, sponsors na gustong lumapit sa atin na i-cover yung event na yan. Again, hanggang kaya namin na makapunta, maka-attend ng mga event na yan, ay wala kaming palalampasin na i-share namin sa inyo. So again, ito yung direction na tinatahak namin ngayon sa CM Media. So hopefully masuportahan niyo kami. And with that, maraming pong salamat sa inyong panonood. Sabay niyo isa na namang edisyon ng #BreakItDown. For more content, like and follow CM Media PH on Facebook at mag-subscribe lamang po kayo sa Anime Kabayan YouTube channel. Like and share. Ring the bell also. This is CM Media. We're bringing you stories we like to share. Ako po si Marlon Magtibay, kasama kong Team Padres Carlo. We are logging out. Maraming pong salamat sa pagsama niyo sa amin. And that's how we break it down. Break it down, yo!